Nakapag-book na si Yongxi ng tiket papunta sa ibang lugar sa Makalawa. Naipaalam ko na rin kay Ginoli. Ang hirap naman, nakahanda na ang lahat ng kontrata. May isa pang bagay si Ginoyon. Nasaan na ang iyong villa? Tapos na ang renovation. Mga gamit sa bahay at pasilidad. Lahat ay ayon sa iyong utos. Inangkat mula sa ibang bansa. Ito ang susi. Ang hirap-hirap mo na. Sa malaking lungsod na ito, matagal ka nang nagsusumikap. Sa wakas ay magkakaroon ka na. Sa wakas, sa sarili mong bahay na. Pasensya na at tanong ko lang, Ginooyon. Talaga bang nais mong tulungan? Yung kumpanya na malapit nang mag-collapse. Ng Lee Group ba? Sa lahat ng mga taon na ito, si Lihay ay palaging katuwang natin. Ngayon, siya ay mabibigo. Hindi natin siya pwedeng panoorin na lang na bumabagsak. Pero itong si Lihay, maraming kumpanya, ayaw siyang tulungan. Yung tao na ito, may problema ba talaga siya? Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng pagkakamali? Si Lihay ay matagal ko nang kakilala. Magkabaryo kami. Ang kanyang espiritu ng pagnenegosyo ay talagang dapat nating tularan. Naniniwala akong hindi siya masamang tao. Sige, yun, kailangan ko nang umalis. Ngayon, sa wakas ay makakapasok na ako. Ang ganda naman. Yung bahay na nakuha mo sa sariling pagtatrabaho. Komportable talaga tumira. Dumating na. Tiya at pinsan. Bakit kayo nandito? Totoo nga, dito pala. Kapatid na babae. Hindi ba? Narinig ko na bumili ka ng bahay sa loob ng lungsod. Pumunta kami rito para tingnan. CJ, pumasok ka. Ay. Ito ang bagong bahay na binili ng ate mo. Talagang malaki at maganda. Itong bulaklak at dekorasyon na ito. Ma, sabi mo, kailan kaya? Magkakaroon ako ng ganitong kalaking bahay. Malaki siguro ang gastos niyan, no? Magkano ang bahay ni Yongxi? Hindi naman gaano kalaki. Ang laki at ang ganda ng bahay talaga. Ay naku, siguro ay ilang daang piso ang halaga nitong sofa. Inay, sabi mo, kailan kaya? Makakabili si Hyujen ng ganitong kalaking bahay para sa akin. Sana nga ay binili ka ni Kuya. Para sa bahay na ito. Para sa aking pagtanda. Sayang, si Kuya. Sa mga nakaraang taon, hindi pa rin siya nakabangon. Ay naku, malapit nang magsara ang kumpanya. May utang na maraming gutom. Tita at pinsan, uminom kayo ng tubig. Ay! Ang ganda talaga ng pagkakaayos ng bahay na ito. Talagang malaki at maganda. Tita, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na darating ka? Ako pa ang nakatatanda dito. Pero kailangan pang sabihin sa iyo ng maaga. Dapat may paalam ka na. Hindi ko naman sinasabi iyon. Gusto ko lang sanang pumunta na maaga sa istasyon para sunduin kayo. Ay, joke lang ako. Biglaan yung pagdating ko ngayon. Ito ang unang pagkakataon na pumunta ako sa bahay mo. Wala naman akong dinala. 50 piso na lang para sa init ng sabaw. Tiya, sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta pagbisita sa bahay, di ba? Ang talino ng mga tao sa lungsod, talaga namang kahanga-hanga. Tiya, sa pagkakataong ito, may isang bagay talaga akong gustong sabihin sa'yo. Tiya, sabihin mo na. Ito ba yung pinsan mong siliping? Magpapakasal na siya. Tingnan mo naman ang bahay mo. Ang ganda ng bagong ayos. Pahinahin si Liping dito magdamag. Bukas, dadalhin siya ng lalaki para sa kasal. Magsaya lang tayo. Bumalik tayo bukas para maghanda. Gagamitin mo ang bagong bahay ko para sa kasal. Nga, hindi ba bagong ayos ang bahay mo? Tamang-tama para sa kasal. Para maramdaman din ng lalaki na tayo ay mayamang pamilya. Kailangan din nating makapag-ulat ng maayos. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko. Gusto niyo bang isipin ng lalaki na bagay kayo? Gamitin ang bahay ko para makamit ang pangarap ng anak niyo na makapag-asawa sa mayamang pamilya. Tama ba?
Maaari mo rin isipin yon. Bakit hindi? Ikakasal ang anak mo. Dapat ay pumunta sa lugar ng kasalan. At saka, bagong ayos lang ang bahay ko. Hindi pa tuluyang nawala ang amoy ng formaldehyde. Ayaw ko ring magtagal dito. Maaari naman talagang magdaos ng kasalan dito. Hindi ba may kasamang seremonya ng pag-aasawa dito? Wala rin masyadong tao sa bayan namin. Tingnan mo, ang ganda ng lugar mo. Haha, siguro kumita si ate sa bayan. Kaya hindi na siya tumutulong sa bunso. Hindi rin naman kami nagmamagaling. Bibigyan ka namin ng 100 yuan araw-araw, ayos na ba? Na, pinsan. Kamag-anak tayong lahat. Yung mga pumunta para sa kasal, mga tao sa ating baryo. Walang ibang tao. Tama, tama. Hindi pwedeng ipahiram ang bahay na ito. Mas mabuti pang pumunta kayo sa ibang lugar. Hindi ako nandito sa mga araw na ito. Kailangan kong mag-business trip sa ibang lugar. Hindi ako mapakali kapag nandito kayo. Hindi ko kayo palalagpasin. Na gumawa ng mga kalokohan. Kung gagawa man kayo, huwag dito sa akin. Pinsan. Pinsan, huwag kang masyadong kuripot. Ganito na lang, bibigyan kita ng 100 ulit. Hindi ito tungkol sa pera. Sa madaling salita, hindi ito pwede. Nagmamalaki ba si Yongsi sa atin? Sabi sa mga kamag-anak. Pareho pa tayong nandoon sa iisang baryo. Wala man lang tayong kaunting dangal sa tiyahin. Yumaman na ang pinsan. Kaya't hindi na tayo pinapansin ng mga tao sa baryo. Hindi ba? Hindi ito usapin kung taga-baryo ka o hindi. Ako rin ay taga-baryo. Matagal na akong nagsusumikap sa lungsod. Kahit na mahirap, nabili ko ang bahay na ito. Pero ang nagpakasal dito, hindi ako. Paano ba titingin sa akin ng mga tao sa labas? Sinabi ko na sa inyo, na ang amoy ng formaldehyde ay hindi pa ganap na naalis. Kung magkakasakit kayo, hindi ko kayang akuin ang responsibilidad. Kung ayaw, ayaw na. Ano pang sinasabi tungkol sa pagkakasakit? Kung magkakasakit man, wala kang kinalaman dito. Hindi ako magpapahiram. Yongsi, maaga namatay ang mga magulang mo. Sa buong mundo, tayo na lang ang natira, kaming mag-anak. Kung hindi ka magpapahiram ngayon, magkakahiwalay na tayo sa pamilya. Kung hindi mo babanggitin ang tungkol dito, magagawa pa rin akong magpakita ng kabutihan. Pumasok kayo bilang bisita. Pero since binanggit mo na, mas hindi ka na pwedeng. Hindi. Anong ginawa ni mama? Hindi mo pa rin alam, no? Noong araw, si tatay ay pumasok sa bahay nyo nang hindi alam ni mama. Para humiram ng pera panggamot kay mama. Ay, ang nanay mo talaga. Huwag mo nang sabihin pa, ikaw na. Ano ang ginawa nila noon ng tatay ko? Huwag mong akalain hindi ko alam. Lahat ito ay dahil sa'yo. Inay, anong klaseng usapan ito? Yongsiya, hindi ba ikaw? Talagang ayaw nang makipagkamag-anak sa amin. Huwag ka nang magsalita. Kung hindi dahil sa'yo na nangakit sa tatay ko noon. Paano mauurong ang paggamot ng nanay ko? Nang umalis ang nanay ko, ang tatay ko ay araw-araw lang umiinom sa bahay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nasaan siya. Alam mo ba? Matagal ko na siyang hinahanap. Huwag kang ganyan. Ikaw. Sige na. Talagang magkaiba ang pinanggalingan natin. Kung ayaw magpahiram, hindi na magpapahiram. Kung ayaw mong magpahiram, hindi na talaga. Anong sinasabi mo, tatay, nanay? Tay, nanay, tara na. Hey, nanay, siya. Ano ba talaga ang ibig sabihin niya? Tara na. Tatay, nasaan ka na? Buhay ka ba o patay? Ano bang ibig sabihin ng nanay niya? Huwag mong pakinggan siya. Nagsasalita lang siya ng kalokohan. Walang katotohanan yan. Ano bang ibig mong sabihin na inakit mo ang tatay niya? Nakapagpabagal ka sa kalagayan ng nanay niya. Ikaw, bata ka. Anong pinapakinggan mo? Paano ko naman magagawa yan? Alam mo ba kung anong klaseng tao ako? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Noong panahon na yon, siya ang gumawa ng mga bagay na hindi tao. Ang tatay niya ang nagpagamot sa nanay niya. Nakita niyang hindi na kaya ng nanay niya. Bakit ako ang manghihiram ng pera? Hindi ko naman hiniram mula sa tatay niya. Ayaw na niyang umalis. Kaya, akala niya ako ang dahilan kung bakit hindi makaalis ang tatay niya. Naantala ang pagpapagamot ng nanay niya. Sabi ko na nga ba, paano naman gagawin ng nanay ko yan? Ganun ba? Pero sinabi niya, na ayaw niyang ipahiram ang bahay. Wala tayong ibang kakilala sa lungsod. Di ba? Kailangan talagang magpakasal ka sa susunod na araw.
Para maging mayamang misis ka na. Dapat talaga ay magkaroon tayo ng magandang buhay. Hindi natin dapat ipakita na tayo ay mahirap. Nakapagyabang na ako. Uy, sinabi ba niyang magbibiyahe siya sa susunod na araw? Tama. Mukhang sinabi niya nga. Sa umaga ng susunod na araw. Maghahanap ako ng locksmith. Gagamitin ko na lang yung bahay niya. Unahin na nating tapusin ang usapin ng kasal. Pumunta muna tayo para mag-apply ng titulo ng lupa. Pumanaw na si nanay. Hello, Wanyu. Pwede na bang gamitin ang CCA namin ngayon? Huwag mag-alala, General yun. Nakakonect na ang CCA at pwede nang gamitin. Sige, sa mga araw na hindi ako nandito. Ipapasa ko na sa iyo ang kumpanya. Ginoong yun, nakikita ko sa monitoring. Sa komunidad, may nakatalagang tao na naglilinis sa labas ng bahay mo. At saka, binubuksan nila araw-araw ang salamin nyo. Kinukuha nila ang basura at iba pa. Pero mukhang palpak yung tao na yon. Parang hindi kayo mga tao ng property ng village nyo. Ganun ba? Hintayin ko munang bumalik at kumpirmahin sa property. Ang galing naman. Hello, locksmith. Bakit ang tagal? Bilisan mo na, magbukas ka na agad. Ate, pakipakita ang valid na li. Anong dokumento iyon? Bilis na, buksan mo na. Pagkatapos, bayaran ka na lang, di ba? Ang tagal mong mag-aksaya ng oras. Sasabihin ko na sayo. Nalimutan lang namin ni nanay ang susi. Buksan mo na, ikaw na bahala. Hindi pwede, may regulasyon kami dito. Kailangan mong patunayan na ang bahay na ito ay sayo. Kung hindi, hindi ako makakapagbukas ng basta-basta. Sige, Ginoo, tingnan mo. Haicheng Huadu International. Nasa pangalan ng anak ko ang titulo ng bahay, di ba? Paano mo naman mapapatunayan na ang may-ari ay ang anak mo? Ang dami mong sinasabi. Panoorin mong mabuti. Ito ang buong pamilya namin. Buksan mo ang pinto. CJ. Nabuksan na. Sige, salamat ha. Sige, salamat ha. Salamat sa kabutihan. Gandang dalaga haha. Ay naku, ang ganda dito ah. Dumating si Hujen. Siguradong wala kang mahahanap na mali. Tama nga. Kaya't natural lang na. Mapapangasawa ko siya. Dahil sa pagkakapareho ng katayuan. Hahaha. Mabilis na. Babae. Bago pa man bumalik ang batang iyon. Mabilis na tapusin ang bagay na ito. Pero, mama, kung biglang bumalik si Yongxi ng maaga, anong gagawin natin? E di, hayaan na lang natin na masira ang lahat. Pag natapos na natin ang kasal natin, babayaran natin siya ng 200 piso. Hindi ba't ganun na lang? Nandito na ang lahat ng tao sa bahay. Hindi na siya matapang na gawin ang kahit ano. Bukod pa dyan, isa lang siyang maliit na empleyado. Makakabili ba ng ganitong kalaking bahay? Ibig mong sabihin, ang perang ito ay hindi makatarungan. Siyang pinapangalagaan. O baka may ginawa siyang ibang kalokohan. Hindi na natin alam. Hindi rin siya makapagsalita. Kung magsasalita siya, saan niya ilalagay ang mukha niya? Ibig sabihin, hindi siya talaga makagawa ng kahit ano. Ay naku, bilisan mo na. Nanay, nag-aayos ka rito ng masaya. Ng kasal. Nanay, ay naku. Ilagay mo ito sa itaas. Nakakainis ang sofa. Ilipat mo sa labas. Ay naku, anong kalokohan to? Itapon mo na. Anong ginagawa mo? Itapon mo na. Ay naku, umalis na kayong lahat. Mag-inat ka. Mag-inat ka. Halika, halika. Ilagay mo sa itaas na mas masaya. Uy anak. Uy nanay, anong ginagawa mo? Ay, abala ako sa kasal ng kapatid mo. Di ba kasal ng kapatid mo bukas? Kahit gaano ka pa kaabala, dapat bumalik ka. Dumalo ka sa kasal ng kapatid mong babae. Ma, hindi ako makaalis dito sa ngayon. Mayroon akong napakahalagang kliyente. Napipirma ng kontrata na nakasalalay ang buhay ng kumpanya. Mula bukas, magiging abala na ako. Hindi naman ito ang araw na mawawala.
Kasalan ng kapatid mong babae. Hindi ka ba makakapunta? Masyadong maaga namatay ang tatay mo. Ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Hindi naman ito isang araw na mahalaga. Kailangan mong bumalik. Para sa kasalan ng kapatid mong babae. Sige na, abala ako. Iwan mo na. Nanay. Nakarating na si Ginoong Lee, ang kliyente. Nasa daan na siya. Baka gusto nating salubungin siya. Tara. Ate, nakakaabala itong kahon ng alahas mo. Saan ko ito ilalagay? Ang ganda-ganda talaga. Ay nako, ay nako. Iinan, maganda ito. Dapat suotin ito kapag ikakasal ka. Ito ang pinakamaganda. Bini-bini. Nanay, maganda ba ito suotin? Maganda, nanay. Ang dami mong naging kabataan bigla. Talaga ba, ma, kaya ko sinuot ito? Itong batang ito. Bakit ang daming dalang bagay? Siguradong hindi ito basta-basta nakuha. Maganda rin ito. Ay, maganda rin ito. Ma, sabi mo ba na ganito namin gagawin? Matutuklasan kaya ni Yongxi? Bakit ka matatakot, wala namang nakakakita? Kung tanungin niya tayo, hindi natin aminin. Tama rin. Wow, nanay. Halika, tingnan mo. Ang ganda-ganda ng babae na ito. Subukan mo ito. Maganda lahat. Ay naku. Subukan mo rin ito. Maganda ba? Maganda. Ang ganda, di ba? Ay naku, anong masasabi mo? Lahat ng mga damit na ito. Maaari ba tayong kumuha ng kahit ano? Bilisan mo, kunin mo na. Wow. Ang ganda lahat. Ginoong Lee, natapos na ang kontrata. Sana ay maging maganda ang ating pagtutulungan. Maraming salamat sa tiwala, Ginoong Yon. Sa totoo lang, dapat ay pupunta ako sa inyo. Ngunit ganito na nga, kailangan pang magpunta kayo dito. Matagal na tayong magkakilala. Hindi na kailangang maging formal. Ginoong Yon, hindi ko maitatago. Ngayon ang kalagayan ng kumpanya namin. Nakikita mo na rin, yung mga empleyado ng kumpanya na umaalis o naglilipat ng trabaho. Kung hindi dahil sa malaking tulong mo ngayon, baka tuluyan na akong mapapariwara. Ang pagkatao at kakayahan ni Ginoong Lee. Lahat ay nakikita at nasasaksihan ng lahat. Naniniwala ako na babangon ka muli. Maraming salamat sa suporta ni Ginoong Yon. Malayo ang biyahe. Naka-reserve na ako ng hotel para sa'yo. Para makapagpahinga ka. Sige, kain muna tayo. Ako ang magbabayad. Huwag na kayong mag-abala. Wala nang kailangan pang maging formal sa atin. Ang kumpanya ko ay may marami pang kailangang ayusin. Kailangan ko nang umalis. Sige, dahil may mga bagay si Ginoong Lin na kailangan asikasuhin. Kung pipilitin ko pa kayong manatili, ako na ang hindi marunong makisama. Ganito na lang, ihahatid ko kayo sa paliparan. Ginoong Yon, pakiusap. Bumalik na. Ping Ping. Ate, bakit ka bumalik? Kasi ikakasal ang mahal kong kapatid. Paano ako hindi babalik? Uy, tingnan mo kung sino ito. Ate, namiss ka na ng nanay mo. Namiss ka na. Mama, miss na rin kita. Bakit balik na si cute na ito? Nakakainis. Dumating na ang groom. Mga ate, lumabas na tayo. Mama, lumabas ka tingnan. Matagal na tayong hindi nagkita. Dumating na ang biyanan. Ang ganda ng bahay na ito. Ang ganda pa ng pagkakaayos. Para iyon sa kasal ni Liping. Pinaganda pa talaga. Bakit kaya hindi dumating ang tatay at nanay mo? Tingnan mo ang malaking bahay namin. Mom, ako na ang magdadala sa bride. Ayon sa mga patakaran, bakit kasama ng mga magulang ko? O nga pala, hindi ba dumating ang kuya ko? May kaunting mahalagang bagay ang kuya mo. Darating siya mamaya. Sige, mauuna na ako. Asawa, andito na ako. Ay, walang kahit anong reaksyon. Gusto lang talagang makapasok. Ito ang unang pagbisita ng bagong kasal. Dapat naman may pasalubong, di ba? Dapat may pasalubong. Matagal na itong inihanda. Halika. Ngayon, makakapasok na ba ako? Gustong pumasok. Kailangan pa ring tingnan ang nais ng ating bagong kasal. Siya si Ping Ping. Madali bang papasukin sila? Hanapin ang susi para buksan ang pinto.
Narinig mo, hanapin ang susi. Walang makitang susi. Maghanap ka ng paraan. Inutusan tayo ni Huzong. Tara na, mga kapatid. Magbabangga kami ng pinto. Kailangan munang makalusot dito. Ping-ping. Talagang makulit ang batang ito. Gilan, ang galing naman ng pamilya nyo. Bumili ng ganitong kalaking bahay ng walang ingay. Kailan bumili si Gilan? Wala tayong kaalaman. Kumikita ng malaki ang anak ko. Para talagang ipagkaloob sa akin ang pagreretiro. Congratulations, congratulations. Congratulations, congratulations Ay nako, ay nako. Tito, nandito na kayo, pumasok kayo. Hahaha. Tumigil kayo. Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Ang vase ko, ang pader ko, at ang sofa ko. Sino ka? Ito ay bahay ni Zanggilan. Anong sinasabi mo, bahay ni Zanggilan? Kamag-anak ka ng pamilya ng lalaki. Isa ba ay kamag-anak ng babae? Nagmamalasakit ang kamag-anak ng lalaki sa hotel na naghihintay. Dito ang mga kamag-anak namin para salubungin ang kasal. Salubungin si Zanggilan. Ipaliwanag mo ng malinaw ang sasabihin mo. Sino ka ba? Anong klaseng tono iyan? Ito ang pamilya ko. Hindi ba yun ang batang babae ni Yunbin? Ay naku, hindi ba siya ang kamag-anak natin? Dumating lang para magpasaya. Anong ingay? Sino ang pumayag na magpunta ka sa bahay ko para magpakasal? Ang laki ng bunganga mo. Ito ang bahay ni Zanggilan. Kumikita ng malaking pera ang anak niya. Binilhan siya ng pangtahanan habang nagre-retiro. Bakit mo sinasabi na ito ang bahay mo? Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Zanggilan, magsalita ka na. Walang problema, walang problema. May magwawala na ba? Sino nang may lakas ng loob na magwala sa lupa ko? Anong sinisigaw mo? Gilan, anong nangyayari dito? Hindi mo alam na ang anak ko. Ngayon ikakasal na. Nang aasar sa kasal ng anak ko. Hindi tayo matatapos dito. Gilan, wala kang hiya. Ikakasal ang anak mong babae, gamitin mo ako. Tumahimik ka. Nanay. Yongse. Liu Qing. Bawasan mo ang ingay. Ngayon, ikakasal ang anak kong babae. Zanggilan. Ang anak na babae mo ay ikakasal sa bagong bahay ko. Sang-ayon ba ako? Hindi ka ba nag-business trip? Walang gumagamit ng bahay kahit na nakatayo lang ito. Nasa kasalan ako ngayon. Lumabas ka muna. Bumalik ka na lang bukas. Ngayon ang kasal ng kapatid kong babae. Huwag kang magulo. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa amin. Mag-enjoy tayo. Sino si Pingping na ito? Ang lambing magsalita. Siya ang ate ko, si Liu Qing. Ako ang nagulo. Liu Qing, ito ang bahay ko. Hindi ko pinapayagan silang magdaos ng kasal dito. Yongsi, dahil magkaklase tayo. At magkasama sa upuan. Magsalita tayo ng maayos. Huwag mong guluhin. Ang kasal ng kapatid kong babae sa harap ng maraming tao. Kaya hindi mo maitatago ang mukha mo. Aking matandang leader. Alam mo naman, kung ano ang kalinisan na meron ako. Kahit na nadumihan mo ang aking libro. Kailangan mong palitan ito ng bago. Paano pa kaya ang bahay? Ngayon, hindi ko papayagan. Nasa bahay ko sila. Sinisira ang aking dekorasyon. Ano bang nangyayari, biyanan? Ano bang nangyayari? Bakit ito ang kanyang bahay? Hindi ba't sinabi ni Zanggilan? Hindi ba't binili ito ng kanyang anak para sa kanya? Ano bang nangyayari dito? Ano bang nangyari kay Zanggilan? Tio, walang ganun. Itong bahay ay binili ng anak ko para sa akin. Huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Nanay, kailan ka binilhan ni Xiaohai ng ganitong kalaking bahay? Hindi mo alam. Nagbigay si Yongsi sa'yo ng 200 piso. Ayusin mo na ang mga bagay mo at umalis ka na agad. Ibabalik ko sa'yo pagkatapos ng kasal. Ngayon ang kasal ng anak kong babae. Huwag ka nang mag-ingay dito. Umalis ka na agad. Nag-iingay ako. Zanggilan, pumasok kayo sa bahay ko nang walang pahintulot. Sinira ang aking renovation. Ngayon gusto niyong parang walang nangyari. Kailangan ko bang ayusin ito para sa inyo? Ano pa ang gusto niyo? Ayusin. Maghintay ka na lang na magbayad. Nanay, ano bang nangyayari dito? Paano nangyari na?
Nakuha na namin ang bahay niya. Ang bahay na ito ay inuupahan ba? O binili ito ni Xiao Hai para sa'yo? Ay naku, syempre binili ni Xiao Hai ito. Yongxi, gusto mo bang palakihin ang issue ngayon? At ano kung palakihin ito? Pumasok kayo sa bahay ko nang walang pahintulot. Sinira ang aking dekorasyon. Kung gusto niyo ng gulo, magulo na tayo. Sandali lang, medyo magulo dito. Kanino ba talaga ang bahay na ito, Pingping? Ang bahay na ito ay sa nanay ko. Kung gusto mong palakihin ang issue, sige, palakihin natin ito. Gagawin mo ba? Ano bang hindi ko kayang gawin? Ito ang bahay ko. Ano ang dapat kong ikatakot? Yongxi, sasabihin ko sa'yo. Ito ang bahay ko. Ngayon, ikakasal ako. Lumayas ka. Talaga namang hindi ka nahihiya sa bahay mo. Ikaw, Yongxi, huwag muna nating pag-usapan kung kanino talaga ang bahay na ito. Hayaan mo munang makumpleto ng kapatid kong babae at ng kanyang asawa ang kanilang kasalan. Pagkatapos ay saka natin ayusin ang problema sa bahay. Kung talagang kami ang may kasalanan. Siyempre, bibigyan ka namin ng kasasyang resulta. Liu Qing, bumalik ka dito. Ano bang pagkakamali namin? Ito ay malinaw na bahay namin. Umuwi ka na. Ikaw, isang simpleng empleyado. Paano ka makakabili ng ganitong kalaking bahay? Tapos nagmamalaki ka pang manirahan sa bahay namin. Anong iniisip mo? Maraming tao ang nakatingin, ha? Unahin muna siyang mapakalma. Kung magpapakita siya ng ganyan, saan ko ilalagay ang mukha ko? Dahil nasa harap ng maraming tao. Kailangan kong maibalik ang aking dangal. Si Yongxi, di ba? Sa araw ng kasal namin, malaking kasiyahan. Anong ingay-ingay nyo? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon ay araw ng kasal ko at ni Liu. Ni Pingping. Ng malaking araw. Ayokong makipag-away sa'yo. Umalis ka na agad. Tuloy lang kayo. Huwag mong hayaang isang taong hindi naman importante sirain ang kasal ko. Hindi si Liu Ping. Si Li Ping. Ako. Alam ko naman. Mahal ko. Sinasabi mong iyo ang bahay na ito. Kaya't pakipakita ang ebidensya na talagang iyo ang bahay na ito. Tama, ebidensya. Ipakita mo ang ebidensya. Wala kang maipapakita. Hindi ka makakalabas ng pintuan na ito ayon sa asawa ko. Ebidensya. CJ. Zanggilan, gusto kong tanungin ka. Anong ebidensya meron ka na makapagpapatunay na sa iyo ang bahay na ito? Nanay, may ebidensya ba tayo? Mayroong titulo ng pagmamay-ari. Titulo ng pagmamay-ari. 606. Halika, halika. Tingnan nyo ito. Sa titulo ng bahay, nakasulat ang pangalan ng anak ko. Nanay, talagang bahay ito ni Xiao Hai. Walang duda dito. Hindi tama yan, nanay. Bakit parang kumupas ang selyo? Tingnan ko. Zanggilan, anong ibig mong sabihin? Hindi lang basta inangkin mo ang bahay ko. Ngayon, gumawa ka pa ng peking titulo ng ari-arian. Gusto mo bang tuluyang angkinin ang bahay ko? Peste, anong bahay mo? Siyempre, bahay ko ito. Umalis ka na. Yongxi, ikaw rin ay galing sa ating nayon. Kayo ni Zanggilan ay magkamag-anak. Ngayon ay may kasiyahan sa bahay ni Lao Zhang. Kaya't maaari kang manatili at makisaya. O kaya'y umalis ka na agad. Huwag mong hadlangan ang kasal ng iba. Na, ano man yan, pag-usapan na lang natin pagbalik. Nandito na ang titulo ng bahay. Bakit ka pa nandito at nag-aaway? Yung titulo na yan, peke lang. Nandito na nga ang titulo ng bahay. Bakit mo pa sinasabi na peke ito? Bata, gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Hoy, Wanyu. Nasaan ka na? Dalhin mo ba ang titulo ng lupa natin? Ma, totoong atin ba talaga itong bahay na ito? Ma, paano kung kunin niya ang titulo ng lupa? Pingping, ano nang ibig mong sabihin? Huwag mong alalahanin. Ikaw na lang ang magpaliwanag para sa amin. Wala nang problema, babasagin natin siya mamaya. Yun, malapit na akong dumating. Okay. Yongxi, mayroon ka ring titulo ng ari-arian. Ano bang nangyayari? Yongxi. Tingnan niyong mabuti. Kanino ba talaga ang bahay na ito? Ay. Talaga bang nandito ang pangalan ni Yongxi? Ay nga. Ay nga. Tama, pangalan niya ni Yongxi. Na, anong nangyari dito? Bakit nandyan si Gilan at si Yongxi? Bakit pareho silang nandito? Ano ang nangyari sa titulo ng bahay na ito? Asula.
Tignan mong mabuti kay Sanbo. Kung kaninong pangalan ang nakasulat dyan. Talaga bang pangalan ni Yongxi ang nasa itaas? Ano bang nangyayari kay Yongxi? Si Zhang Gilan at ang pamilya niya, hindi nakakuha ng bahay. Kaya gumawa sila ng peking titulo ng ari-arian. Magdaos ng kasal sa bahay ko. Ngayon, gusto pang pilitin na gamitin ang bahay ko. Yun, magulat ako sa pulis. Huwag muna magulat. Maraming mga kababayan ang dumating ngayon. Lahat sila ay mula sa isang barangay. Dahil sa mga nakatatanda na ito, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Maghintay at tingnan muna. Kung hindi siya makatuwiran, agad kang magulat sa pulis. Naiintindihan. Ang bahay na ito ay kay Yongxi. At ang lahat ng mga dokumento para sa bahay na ito. Kasama ang renovations ay ako ang nag-asikaso para sa kanya. Anong nangyayari kay Gilan? Hindi mo ba sinabing ang bahay na ito ay binili ng anak mo para sa'yo? Nakita ko na ang 2 titulo ng ari-arian. Pero pakiramdam ko, mas totoo ang kay Yongxi. Zhang Gilan, kanino ba talaga ang bahay na ito? Ito ay binili ng anak ko. Nanay, ang pagpeke ng mga dokumento ay labag sa batas. Kung ang bahay na ito ay talagang hindi atin, dapat tayong umamin ng pagkakamali at umalis na. Zhang Gilan, bibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Kanino ba talaga ang bahay na ito? Ito ang binili ng anak ko para sa akin. Ayos lang, Zhang Gilan. Nakapag-isip ka na ba? Talagang magaling ka. Bakit ka tumatawa? Ikaw, simpleng empleyado. Kaya mo bang bumili ng ganong kalaking bahay? Bilang isang simpleng empleyado, anong karapatan mong makabili? Magsimula ka nang umalis. Yongxi, umalis ka na. Yung mga tao sa nayon nyo, nandoon lang. Itong bahay ay sa biyenan ko. Huwag mong hayaang mapahiya ka ng sobra. Kung magpapatuloy ka pa rin ng ganito, kailangan na naming mag-report. Sa oras na yun, magbibigay kami sa iyo ng kaso ng paglabag sa bahay. Kailangan na naming mag-report. Sa oras na yun, magbibigay kami sa iyo ng kaso ng paglabag sa bahay. CJ, huwag. Hoy, isa-isa 0 ba ito? Gusto kong magulat. Zhang Gilan, bakit ka kinakabahan? Wala ka bang titulo ng lupa? Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Nanay, inay, nai-report ko na ang kaso kay Zhang Gilan. Sige, magpatuloy ka lang sa gulo. Darating na ang mga pulis. Aling isa sa mga titulo ng ari-arian na ito? Ang peke. Pagdating ng mga pulis, malalaman din nila. Gilan, anong kinatakutan mo? Nga. Kung ang binili ni anak mo ito, bakit ka matatakot? Tama lang. Kapag dumating ang pulis, malalaman mo kung totoo o peke. Sandali lang. Tingnan ko itong batang babae na ito. Bakit ang yabang? Mga tito at tita, ngayon ang araw ng kasal ko. Kung dumating ang mga pulis, matutuloy pa ba ang kasal ko? Tama nga. Ngayon ang masayang araw ng aking anak na babae. Kailangan mo bang gawin ganito kahirap? Babaeng ito. Ngayon, nagulo mo ang aking kasal. Kailangan mong akuin ang buong responsibilidad. At, kailangan mong magbayad ng mataas na halaga. Tama ba, King Er? Kung hindi, maghintay na lang tayo sa mga otoridad. Magdesisyon na kayo. Kayo ng pamilya mo. Talagang makapal ang mukha nyo. Ayaw niyong gumastos ng pera. Pero pinipilit niyong buksan ang pintuan ng bahay ko. Wala ba kayong hiya? Kung talagang bagong bili ang bahay na ito nyo, bakit hindi pa tapos ang renovation? At saka, bakit ka pa nangahas na pumunta para sa kasal? Hindi pa natatanggal ang formaldehyde. Hindi ka ba natatakot na magkasakit? Ay, hindi pa natatanggal ang formaldehyde. Ay naku, yung bagay na yan ay nakakasama sa katawan. Kaya, ayoko naman talaga. Sino bang naghirap para bumili ng bahay? Tapos ipapagawa at papatira sa iba. Di ba tanga yun? Huwag kayong makinig sa mga sinasabi niya. Kung anong sakit-sakit pa. Huwag kang manggulat dito. CJ, kaya maghintay na lang tayo sa pulis. Kapag dumating na ang pulis, makikita mo agad. Inay, anong gagawin natin? Mamay, itong bahay. Talaga bang iyo? Ang manugang. Maaari bang lokohin ka ng iyong biyenan? Maaari bang gamitin ng iyong biyenan ang bahay ng iba? Para lokohin ka. Ang kapatid ko ay may malaking kumpanya sa ibang lugar. Ang bahay na ito ay binili ng kapatid ko para sa aming ina para sa kanyang pagreretiro. CJ, ayos lang yan. Huwag kang matakot, King Er. Nandito ako. Ano man ang mangyari.
Kaya kong ayusin yan para sa'yo. Kayo ng pamilya mo. Walang dapat ipag-alala. Ano bang pinag-usapan ng pamilya niyo dyan? Kami ng pamilya ko. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Sino talaga ang tanga dito? Sinasabi mo pang iyo ang bahay. Talagang wala kang hiya. Marami na akong nakitang katulad mo. Tulad ng sinabi mo. Sino ang maliit na tao? Sino ang clone? Malapit nang malaman. Ay naku, ito na. May magandang palabas na tayo. Ako na isang mayamang anak. Ay naku, isang maliit na empleyado. Naguluhin ang kasal ko. Para kang tanga talaga. Yun-tse, ngayon talaga gusto mo. Magsapalaran hanggang sa huli, di ba? Ayos lang, ina ng asawa ko. Isa lang siyang maliit na empleyada. Anong kaya niyang gawin? Huwag mong akalaing hindi ko alam na ikaw ay. Huwag mong akalaing hindi ko alam na ikaw ay. Ikaw ang biyanan ni Zhang. Kaya mong gawin ang lahat ng nais mo. Hanggang ngayon ay nananatili ka pang walang alam, no? Anong ibig mong sabihin? Sino ang walang alam dito? Anong ibig kong sabihin? Baka natatakot kang malaman ng iba, ano? Huwag kang gagawa ng masama. Huwag matakot sa multo na kumakatok. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo. Bakit hindi ka ba sinabihan ng iyong biyanan? Yongsi, huwag kang masyadong mapagsobra sa paggawa. Nagagawa mong gawin pero ayaw mong aminin. Isara mo ang bibig mo. Inay, huwag na kayong mag-away. Tigil lahat, sino ang nag-ulat? Ako ang nag-ulat. Ano ang nangyari? Mga kapulisan. May tao dito na nagpapanggap na may-ari ng bahay. Nagawa pa ng peking dokumento. Pinagdikit pa ang kandado ng bahay. Sinira pa ang mga bagay dito. Sino ang may-ari ng bahay na ito? Ako. Nanay. Ako ang may-ari. Binili ito ng anak ko para sa akin. Ang kuya ko ay may malaking kumpanya sa ibang lugar. Itong bahay ay binili ng kuya ko para sa nanay ko para sa kanyang pagreretiro. Handa ba kayong ipakita ang titulo ng ari-arian? Sa mga otoridad? Meron. Anong ikinakabahala? Nay, huwag ibigay. Gilan. Ipakita mo ang titulo ng ari-arian sa mga otoridad. Kung may katwiran ka, bakit ka matatakot? Itong batang ito, hindi umiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Kailangan ipakita sa kanya. Para malaman niya kung sino talaga ang may-ari ng bahay na ito. Tita Lan, ano pang hinihintay mo? Hindi tayo natatakot sa ating sariling bahay. Mama, talagang hindi dapat ibigay. Kung ang sertipikong ito ay peke, kailangan mong harapin ang pananagutang legal. Ginoong babae, mayroon ka bang titulo ng ari-arian? Mayroon. Inay, ibigay mo sa kanya. Siyempre, nakaulat ang pangalan ni Yongxi sa titulo ng ari-arian. Totoo ito. Ang pangalan ni Lihay ay nakasulat dito. Ang titulo ng ari-arian ay peke. Pati ang kulay ng anti-counterfeit coating ay mali. Nanay, bilisan natin ang pag-amin ng pagkakamali. Huwag hayaan ang pulis na mahuli ka. Liping. Ang villa na ito ay hindi sa inyo. Kapatid na pulis, nakita mo ng malinaw. Binabatikos mo ang kakayahan ko. Hindi ko sinasabi yon. Ngayon, naniniwala na kayo, di ba? Ako ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Si Liping, hindi kayo ang may-ari nitong bahay. Ito. Nanay, biyenan, makinig ka sa akin. Talagang akin ang bahay na ito. Tama. Itong babae. Siguraduhin mong maayos ang isip mo. Ang paggawa ng peking dokumento ay labag sa batas. Nanay, huwag ka nang magpakatanga ulit. Magsisori tayo kay Yongxi agad. Siguradong mapapatawad niya tayo. Itong bahay ay para sa akin ng anak ko. Para sa aking pagreretiro. Bakit walang naniniwala sa inyo? Isang malaking grupo. Nang aapi sa akin, isang matandang babae. Walang katarungan. Yongxi, gusto mong ganyan ang pagtrato sa nanay ko? Makipag-ugnayan kayo sa inyong property management. Maaaring sila ang magpatunay. Kawani ng seguridad. Salamat sa inyo. Ano ang nangyari sa away kanina? Wala namang masama, hindi kami nag-aaway. Kakausapin ko lang si Yongxi. Walang anuman. Dahil kay Liu Qing. Huwag naman tayong maging sobrang matigas. Sige, aalis na kami. Salamat sa inyong pagod. Magandang araw, Yenye. Yongxi, may problema ka ba sa akin? Manager Son, kanino ang pangalan nitong villa? Sabihin mo sa kanila. Itong villa
Ang pangalan ng may-ari ay Yun Si. Sa sales department ng developer. May record sila. Narinig nyo ba lahat? Sino pa ang hindi naniniwala? Sino pa ang gustong makipagtalo sa akin? Zanggilan, talagang wala kang hiya. Nawala ang mukha ng buong nayon namin. Nawala ito dahil sa inyong tatlong pamilya. Zanggilan, ano ba talaga ang nangyari kanina? Sinasabi mo pa na ang anak mong lalaki ang bumili ng bahay para sa'yo. Di ba? Auntie Lan, pwede bang magpakita ka naman ng konting hiya? Tama, sabi mo nakasal na kayo. Pero sinira pa ang bahay ng iba. Talagang walang hiya. Tio, at huwag niyong sabihan ng ganyan ang nanay ko. Minsan naguguluhan din siya. Ping Ping, bakit mo ako niloko? Pakinggan mo ako. Tunay na mahal kita. Gusto ko lang na maramdaman mo. Magkapareho ang aming katayuan. Kaya't ito ang naging desisyon ng nanay ko. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Nanay, biyenan, kung may dapat sisihin, ako na lang. Huwag mo nang isisi kay Pingping. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kapatid, huwag kang magmadali. Ito ay para sa hinaharap. Para sa aking kapatid na babae at sa iyo na magkaroon ng masayang pamilya. Kaya nila ito ginawa. Pakiusap, huwag kang magalit. Bitawan mo. Ginoong Hugh, akala ko ba ang pamilya niyo ay mga sinungaling? Ginoong Hugh, ikaw ay isang ganap na mayamang anak. Paano ka naman maluloko ng dalawang ito? Liping, akala ko wala kayong malaking villa. Lahat pala ay peke. Mga taga-Bukirin lang kayo. Hugen, sinabi ko na sa'yo na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Huwag mo akong iwan, okay? Huwag na mag-aksaya ng oras. Huwag na mag-aksaya ng oras. Ang mga bagay-bagay sa pagitan nyo ay dapat ninyong ayusin. Ngayon alam niyo na kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Mangyaring umalis na kayo. Tara na, bakit pa kayo nag-isip? Patuloy na nakakahiya. Bakit ka umaalis? Bakit ka umaalis? Hindi pa natatanggap ang sweldo. Anong sweldo? Sabi niya, bilang best man, bawat isa sa atin ay bibigyan ng 100 piso. Paano tayo alis kung hindi pa natin natanggap ang pera? Kayo dalawa, hindi ba kayo mga kaibigan ng groom? Bakit pa kayo kailangang bayaran? Hindi namin kilala. Hugen, hanggang kailan ka magpapanggap pa? Akala mo hindi ko alam? Yung mayaman na anak ng grupo Hugh. Ngayon ay may utang na, di ba? Huwag kang magbulaan. Huwag kang magbulaan. Sino ang may utang? Chairman ng Hugh Group. Si Hugay ba ang tatay mo? Si Hugay araw-araw nagsusugal. Noong nakaraang taon, nagdeklara na ang Hugh Group ng bankruptcy. May utang na milyon-milyon ang pamilya na naghihintay ng pagbabayad. Nasa ibang bansa si Hugay ngayon. At ikaw ang kanyang anak na si Hugen. Nakalimutan mo ba? Dinala ka ng tatay mo sa kumpanya namin para makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. At minsan mo pang pinagtawanan si Wanyu. Bakit hindi mo na maalala? Ikaw to. Kaninang nakatingin ka kay Liu Qing na parang may gusto. Nagmamaganda ka. Natutulo na ang laway mo. Tingnan mo kayong dalawa. Isa na naghahangad na makapasok sa marangyang buhay. At isa pa, nais na umangat sa tulong ng biyenan. May kanya-kanyang lihim ang dalawang tao. Ngunit sabay silang nagsiwalat ng kanilang tunay na kulay. Hindi ito isang malaking biro. Haha. Aba, Diyos ko. May ganitong pangyayari pa. Ay naku, Diyos ko. Akala ko totoo siyang mayaman. Kailangan kong makuha ang pera natin agad. Kung walang pera, hindi kami alis. Nagpapanggap siyang mayaman. Kailangan mong ibigay ang pera namin. Totoo bang huwad na mayaman si Hugen? Auntie, makinig ka sa akin. Hindi ako sinungaling. Dati, mayaman ang pamilya namin. Pero, naubos iyon dahil sa sugal ng tatay ko. At may utang pa kami sa labas. Pero hindi marami. Mga 4 o 5 milyon siguro. Ano? Kaya iniisip mo na mayaman ang mag-inang ito, na sinadyang sabihin na sila ay mga anak ng mayayaman. Lumapit sa kanila, para makahanap ng magandang pagkakataon. Hindi. Umaasa pa rin kami sa'yo. Ah, sabi ko, hindi mo pa rin kami binibigyan ng dote. Akala ko ikaw ay isang manloloko. Ano? Manloloko, wala ka palang pera. Ayos lang, ikaw na manloloko. Nangyari pa na niloko mo ang kapatid ko. Papatayin kita. Ikaw naman loloko. Sayang naman na naging mabait ako sa'yo. Sayang naman ang ginastos kong pera para sa'yo. Ikaw, babae. Umalis ka na, hintayin mo ako. Bakit kayo nakatayo lang dyan?
Magsimula na kayong humingi ng sahod. Tama, umalis na. Bumalik ka. Hindi pa nababayaran ng sweldo. Gilan, ano bang klaseng bagay ang ginawa mo? Nakakahiya naman, hindi ba? Bakit nagkaganyan pa? Nagkaroon pa ng gulo. Hahaha, ang saya naman. Gusto talagang makisama sa mayayaman. Pero nakipagsabayan pa sa isang peking mayaman. Haha. Anong tawa-tawa dyan? Yungsi, ikaw ang magbabayad sa akin ng pinsala. Nakakatawa. Anong pinsala ang ibabayad ko sa'yo? Dapat ang nanay ang magbabayad, tayo ang magpapasama. Saan ka nakatayo? Kung hindi ikaw, hindi makakatakbo ang groom. Kung tumakbo man ang groom, ano naman sa akin? Di ba dapat mong pasalamatan ako? Ako ang tumulong sa'yo na magpanggap. Sa taong ito na peke, na hindi kayo na-scam ng mandaraya na ito, na pamilya nyo ay hindi na-scam ng lokong ito. Bukod pa dyan, hindi pa nga kita pinagsusumbatan. Anong utang ko sa'yo? Paano mo nasira ang gamit ko? Nasira ang dekorasyon ko. Di ba dapat kitang sumbatan? Sasagutin natin, sasagutin natin. Anong sasagutin? Napalayo pa nga ang groom dahil sa kanya. Ninakaw pa ang kasal at naabala pa siya. Anong gusto mong gawin pa? Sobra na ang pang-aapi mo, ha? Kung hindi ka lang pumasok ng walang permiso sa bahay ko. Binuksan mo pa ang pinto namin. Nasira pa ang mga gamit ko. Ganito ba talaga? Ping-ping Liu King. Hindi na matutuloy ang kasal na ito. Tara na. Zanggilan, bakit ka alis? Tiyak na ito ngayon. Hindi na yon yung bahay. Nasira mo pa ang mga gamit ng tao. Hindi mo ba dapat bayaran sila? Hindi tayo makakaalis. Kinger, hindi marunong makisama ang nanay mo. Mabuti sanang kausapin mo ang nanay mo. Tatay San, tinutulungan mo rin sila. Pinapahirapan ang nanay ko, di ba? Wala tayong pera, umalis na tayo. Bakit naman sira-sira ang gamit ng ibang tao? Walang dahilan para umalis nang hindi nagbabayad. Ate, sino ba talaga ang tinutulungan mo? Hindi mo ba nakita kung paano? Ninabuli si Mama. Si Pingping, naliligaw na ng landas. Ikaw, naliligaw ka na rin ba? Tungkol sa bagay na ito, tama naman talaga ang pagkakamali natin. Hindi mo dapat hayaan na magkamali ulit si nanay. Liu King, hindi ka patapos, ano? Nang umalis ang tatay. Paano mo siya ginarantiyahan? Nang umalis ang tatay. Sabi niya, alagaan mo si nanay. Huwag mong hayaan na mabuli siya. Pero kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Siyempre, ang tatay mo ang nag-uusap ng maayos. Hindi ba nawala rin ang tatay mo sa pakikipag-usap ng maayos? Umalis ang tatay ko hindi dahil sa nanay natin. Dapat may pagkakaiba sa tama at mali sa buhay natin. Mali ay mali. Huwag na kayong mag-away. Pareho kayong umalis dahil sa akin. Tama na yan. Asawang walang trabaho. Tatay ni Liu King, di ba siya pagod na pagod sa trabaho? Hindi ba dahil sa utang nila sa labas? Araw-araw nagtatrabaho si Liu King nang walang tigil. Natungo sa lupa. Ikaw ang nagdadala ng malas sa mga lalaki. Pati buong pamilya mo malas sa mga lalaki. Tara na. Hindi pwede, walang bayad, huwag kang umalis. Bakit hindi mo pinapayagan ang mga tao na umalis? Ang pag-alis ko ay karapatan ko. Tumayo ka. Hindi ka pwedeng umalis. Huwag mong galawin si nanay. Nanay, tigilan nyo na, tigilan nyo na. Huwag kayong aalis. Nasaan na ang mga bagay sa kahon ng alahas ko? Nasaan na sila? Ay naku po, hindi namin kinuha yon. Kakapasok lang namin. Hindi namin alam kung nasaan ang kahon ng alahas. Ang mga bagay dito ay nagkakahalaga ng milyon. Kung hindi ito matagpuan, walang papayagang umalis. Ma, anong gagawin natin? Walang anuman, basta't hindi tayo amin. Tignan mo kung anong magagawa niya sa akin. Zanggilan, ikaw at ang iyong anak na babae. Ano ang dala ninyo? Ang dala namin. Siyempre, mga bagay namin ito. Yung kwintas at hikaw na suot mo, ay talagang sa akin. Paano mo masasabing iyo yon? Akin ito, akin talaga ito. Bumili ba ang anak ko nito para sa akin? Sige, sabihin mong iyo ito. May dokumento ako na nagpapatunay. Sige, tignan natin. Kung ito ba ay katulad ng nasayo. Pareho ba talaga? Nanay, kayo ba ay kumuha ng alahas ng iba? Dahil dito, ay agad mong pinaniniwalaan na ako ang nagnakaw. Bumili ako ng marami.
Nakasing anyo ng iyo. Hindi ba pwede? Naalala ko, nagpunta ka para manghiram ng bahay. Sinabi mo noong araw na yon, na kailangan mong dumating ng maaga, para ayusin ang lugar ng kasal. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay kaninang umaga ka dumating para ayusin ito. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 200,000. Ito ay isang limitadong edisyon. Sinabi mo na pareho tayo ng binili. Kung ganoon, ang binili mo ay peke. Dahil ang peke ay ilang piso lang. Ano ang ebidensya mo? Na ako ang nagnakaw. Maliwanag ang mata ng masa. Wanyu, pumunta ka at tingnan ang sisi ng umaga. Pagsubaybay. May mga kamera sa bahay ni Yongxi. Ako ang naghanap ng tao para mag-install nito. Nandoon ang kamera. Aaminin din ng nanay ngayon. May oras pa para ibalik ito sa kanya. Kung ayaw, ayaw na. Ano bang sinasabi mo tungkol sa sakit? Kung magkakasakit man, wala kang kinalaman dito. Hindi ako nagpapautang. Hindi may kakaila ang mga video mula sa surveillance. Sabi na nga ni Yongxi, hindi siya nagpapahiram ng bahay. Hindi siya pumayag na magpahiram. Paano sila nakapasok? Nasa bahay ba si Yongxi? May mga surveillance sa loob at labas. At saka, sabi mo, lahat ng mga damit na ito, maaari ba natin kunin kahit kailan? Bilisan mo. Sobrang tuso mo naman. Kahit sa bahay mo, naglagay ka ng surveillance. Gago kang tao. Kayong pamilya ang pinakataksil. Nagnanakaw ng bahay ng iba. Nagnanakaw ng alahas. Gusto pa ba ninyong walang hiya? Si Zhang, sobra ka ng walang hiya. Tunay na walang hiya hanggang dulo. Kayo, pamilya ni Zhang, anong masasabi pa ninyo? Kayong buong pamilya, nagpasok ng walang pahintulot sa bahay ng iba, at nanakaw ng ari-arian nila. Ang ganitong gawain, ay nagiging kasong pagnanakaw, at may kasamang sira-sira ng walang pahintulot. Pagnanakaw ng ari-arian ng iba, ang ganitong gawain, ay sapat ng dahilan para makulong. Aking i-alerto ang pulis ngayon para hulihin kayo. Huwag na kayong mag-report. Yongxi, dahil matagal na kaming magkaibigan. Huwag mong hayaang makulong ang nanay ko. Noong bata ka pa, ang tatay mo. Dinala pa kita sa bahay namin para kumain. Ma, Pingping, pwede bang mag-sorry tayo? Hindi tayo pwedeng makulong. Magkakaroon lang ako ng kasal. Bakit kailangan pang makulong? Ibibigay ko pa sa'yo. Sa ganitong sitwasyon, dapat talagang ikulong. Tito, huwag na lang magsalita. Yongxi, ayaw kong makulong. Hindi mo ako dapat ganyanin. Ate, tulungan mo akong kausapin si Yongxi. Ngayon, bakit ka humihingi sa akin? Anong kabuluhan nito? Bakit hindi mo ito naisip noon? Hindi kami nagnakaw. Kumuha lang kami ng pagkakataon na isuot ito. Kaya't lahat ng nasira sa bahay ay aming papalitan. Yongxi, maaari nating ayusin ito ng pribado. Kahit anong halaga. Basta't kami ang magbabayad, huwag mo lang ipasok ang nanay ko at ang kapatid kong babae. Ayusin na lang natin ng pribado. Yongxi, may iba pa akong mga hisi na video dito. Sapat na para patunayan ang kanilang pagnanakaw. Yongxi, magkapamilya tayo sa isang baryo. Hindi ka pwedeng maging ganito ka mapagdamdam sa akin. Tayo ay mga kamag-anak ha. Kamag-anak na tayo ngayon. Yongxi, pakiusap na. Tingnan mo na lang. Na pareho tayong taga-baryo. Kaklase mo pa ang kapatid ko. Isipin mo na lang ang inyong pagkakaibigan. Patawarin mo na ako. Siyempre, magbabayad kami. Nasira ito. Kaya't nararapat lang na may kabayaran. Tatay San, tulungan mo naman ako, pakiusap. Tungkol sa nangyari na yon, bagamat talagang ako ang may kasalanan. Ngunit, kung ako'y makulong, mawawalan ng dangal ang ating nayon. Niloko niyo kami. Para bigyan kayo ng regalo, dahil nagawa nyo ang ganitong bagay. Tungkol kay Yongxi, ano man ang gusto mong gawin, wala itong kinalaman sa amin na yon. Kami rin ay niloko. Gawin nyo ang dapat gawin kay Yongxi. Talagang hindi dapat palampasin ang ganitong tao. Yongxi, tayo ay magkamag-anak. Kaya't sana,
Huwag mong isama ang mga maliit na pagkakamali. Patawarin mo na ako. Yongsi, luluhod ako sa'yo. Ay naku. Sobrang nakakabighani. Napakabait na anak na babae. Nakaluhod na siya. Tama nga. Ayos. Kaya bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sasabihin ko na mabait ang batang si Yongsi. Iyan ang kakayahan ng isang punong ministro. Salamat, Yongsi. Pagkalkulahin ni Wan Yu ang mga kabayaran ko. Huwag ka munang magpasalamat ng masyadong maaga. Sige, itong renovation ay nasira na rin. At saka, ang mga kasangkapan ay mga imported. Humigit kumulang mga 60,000 piso na ito. 60,000. Para sa kanila, sobra na ito. Lahat tayo ay mula sa iisang baryo. Dahil kay Liu Qing, hayaan na lang silang magbawas ng kaunti. Sobrang mabait mo naman. Nakalculate na ang halaga ng bayad. Lahat tayo ay mula sa iisang baryo. Kilala ko si Liu Qing, matagal na kaming magkaklase. Sapat na ang 200,000. 200,000, sinasabi mong 200,000. Naglalaro ka ba sa akin? Tayo ang talo, tayo ang talo. 200,000. Bibigyan mo agad ako ng 200,000. Isang pinto lang naman ang nasira, di ba? Huwag ka namang masyadong labis. Ano bang ibig mong sabihin na pinto lang? Kayo-kayo ba ay mga bulag? Itong pader, itong vase. At yung bagong bili mong pinta. Sino ba ang hindi nagwasak niyan? At hindi naman ito nagkakahalaga ng 200,000. Gaano ang gusto mong bayaran? Babawi kami lahat. Pero maaari ba kaming makahingi ng konting oras? Sa ngayon, talagang hindi ko maibigay ang ganitong kalaking pera. Hindi, isang araw lang ang kailangan ko. Sige, bibigyan kita ng 500. Zanggilan, huwag kang masyadong maghangad. Kanina, nagmamakaawa ka sa akin na patawarin ka. Ngayon, nagbago ka na lang, ganun ba? Ay naku, napalayas mo pa ang asawa ko. Hindi pa nga ako nakikipagtalo sa'yo. Humihingi ka pa ng 200,000. Napanaginipan mo yata yan. Inay, sobrang baba naman ang ibinibigay mong 500 piso. Sa tingin ko, kung pagsasama-samahin ang mga bagay na ito, hindi bababa sa 200,000. Anong halaga ng pader at pintuan na ito para umabot ng 200,000? Mukhang pinapahirapan mo kami. Bibig mo, humihingi ka na ng 200,000. Ano pang sinasabi mo? Dahil sa pagkakaibigan ng ating baryo. Huwag mo kaming pahirapan ng ganyan. Kung may lakas ka, ilabas mo ang resibo. Kung magkano ang nasa resibo, babayaran namin lahat. Yongsi, kunin mo na ang resibo. Ipapakita nila sa lahat. Kung magkano ang nakalagay, yun ang bayad. Anyway, pagkatapos nito, hindi na kayo magiging kamag-anak. Ibigay mo na ang resibo sa akin. Kunin mo na ang resibo. Kung gaano karami, ibibigay ko lahat. Itong sirang kasangkapan na ito, gaano ba ito kahalaga? Nangangarap ka ba? CJ, kung magbibigay ako ng resibo, kailangan mong bayaran ito sa orihinal na halaga. Ayos lang. Ibigay mo sa akin ang resibo. Wan Yu, kunin mo ang resibo at ipakita mo sa kanila. Hindi ako naniniwala dito. Tatay San, mataas ang iyong reputasyon sa ngayon. Kaya't pakiusap maging saksi ka. 10,000, 1,000, 10,000. Ang gastos mo sa renovation at muebles ay 60,000. Bakit ganito kamahal? 10, 100,000, milyon. 600, paano mangyayari yon? Ano tong pader na to? Yung sofa at carpet, 600. Tama, talagang 600 yan. At saka, sasabihin ko sa'yo. Hindi pa yan lahat. Pinapabayaran ko kayo ng 200,000. Akala nyo ba niloloko ko kayo? Sige, ayon sa resibong ito, kailangan nyong bayaran ang buong halaga. Walang bawas kahit isang sentimos. Nanay, bakit hindi mo ako pinapakinggan? Ayos na ito. Ibebenta namin ang lupa at bahay namin. Hindi namin kayang magbayad. Paano ito posible? Totoo, 60,000. Kuninin mo na ang pera. 60,000. Wala akong ganoong kalaking pera. Ayaw kong magbayad. Ano nang magagawa mo sa akin? Kung wala kang pera at ayaw mong magbayad, magkikita tayo sa korte. Ano? Yongsi, gusto mo pa akong kasuhan? Bakit? Anong masama sa pagsasakdal? Tulad ng mga tao katulad mo, maghanda ka ng mawalan ng lahat. Kamag-anak, wala tayong koneksyon. Ikaw ay Zhang, ako ay Yon. Anong klaseng kamag-anak tayo?
Maghintay ka na lang na mawalan ng pera. Yongsi, tingnan mo kung okay ito. Mayroon pa akong 20,000 piso. Ihahatid ko muna sa'yo. Ang natitira ay babayaran natin ng installment. Gagawa ako ng utang na sulat para sa'yo. Hindi na kailangan. Yongsi, sasabihin ko sa'yo. Hindi rin kami basta-basta na matatakot. Kailangan mo bang ipaanalisa ko ito sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Kung ganon, gagawin kong maayos ang pagsusuri para sa lahat. Makinig kayong lahat ng mabuti. Isa siyang maliit na empleyado sa kumpanya. Kumikita lang siya ng ilang libong piso sa isang buwan. Itong villa, siguradong nagkakahalaga ito ng ilang milyon, di ba? Kaya niya bang bilhin ito? Kaya, tiyak na hindi siya nakakuha nito sa tamang paraan. Nakuha niya ito. Ano bang ibig sabihin nito? Sabihin mo na lang ng direkta. Paano ka nakabili ng villa? Ano bang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Baka si Yongsi siya. Nakuha niya ito ng illegal, di ba? At yung mga alahas niya. Limitadong bersyon, 60,000. Kung susundin mo ang sinabi niya. Itong bahay at ang mga dekorasyon. At lahat ng iyon. Tiyak na aabot ng ilang milyon, di ba? At ikaw ay isang simpleng ordinaryong empleyado. Paano mo naman kayang bilhin ito? Ipagpatuloy. Kaya nga, nagsususpetsa ako. Si Yongsi, may ginawang kalokohan. Inalagaan ng isang malaking boss. Naging third wheel. Huwag basta-basta magsabi si Pingping. Matagal nang pumasok si Yongsi sa syudad para magtrabaho. Baka ngayon talaga siyang malaking boss. Kumikita na siya. Bakit hindi normal na mabili niya ang mga ito? Zanggilan, nagsisinungaling ka dyan, no? Hindi niya kayang bayaran ang pera. Ngayon ay inirereklamo niya pa ang iba. Sa tingin ko, selos lang ang dahilan niyan. Naghahanap ng maling rason. Maganda ka. At medyo may klase. Normal lang ang mapangasawa. Nagtatrabaho sa lungsod. Buong buwan na nagtatrabaho ng husto. Kahit ilang libong piso lang. Gusto mong makuha ang mga ito. Maliban kung ikaw ang boss. Kailangan ay malaking boss. O kaya naman ay mayaman ang nasa likod. Na nagsusuporta sa iyo bilang kabit. Pingping, huwag ka nang makialam. Malaki ang negosyo nila. May problema ba? Yongsi, kaya mo bang magsabi ng totoo? Hindi ko papayagang siraan mo kami. Magaling ka mag-analisa, Liping. Hahasain mo pa ako. Yongsi, sabihin mo na rin sa lahat. Sa totoo lang. Tatay, napakadali lang. Pwede bang manalo sa loto? Ikaw, bakit lahat ay may pangarap na yumaman? Mayroon din ako. Kebetulan, ako ang nanalo sa loto. At kailangan kong bumili ng bumili. Madalas din bumili ang iba. Bakit ikaw lang ang madalas manalo? Mukhang ayaw mong magsabi ng totoo, ah. Zanggilan. Sapat na ang ginawa ni Yongsi para sa'yo. Mula sa 60,000, binawasan ka niya. Ng 20,000. Hindi ka lang hindi nagpasalamat o nagbayad. Kundi nagbabala kayo ka pa dito. Na nagmamalupit kay Yongsi. Talagang hindi ka maunawaan. Talagang walang hiya. Iyede, ikaw pa ang walang hiya. Nagmamaloko ka gamit ang loto. Akala mo ba lahat tayo ay tanga? Kung tungkol sa panalo sa loto, parang may katwiran din. Mahirap na makapanalo kahit minsan. Paano pa kaya siya nananalo ng marami? Bumili rin ang asawa ko. Hindi ko siya nakita na nanalo ah. Mga tito at tita. Tungkol sa kung paano ko nakuha ang mga ito, wala akong obligasyong ipaliwanag sa lahat. Dahil kahit paano ko ito nakuha. Normal man o hindi normal. Mahalaga ito. Ang mga bagay na ito ay akin. Dapat kang magbayad kung masira ito. Liping. Kung paano ko nakuha ang aking personal na ari-arian. Wala kang pakialam dito. Dapat mong isipin. Kung paano ka dapat magbayad sa akin agad. Kakatapos mo lang sabihin ito sa lahat. Walang iba kundi para ipaalam sa lahat. Na ako ay pinapabayaan ng iba. O kaya naman ay nakuha sa mga hindi normal na paraan. At pagkatapos ay ipapahiya ako ng mga tao sa nayon. Walang ginagawang masama. Hindi natatakot sa mga multo. Magandang ugali na hindi gumagawa ng masama. Hindi ka natatakot sa multo na kumatok sa pintuan. Baka naman lahat ng ginagawa mo ay hindi ka matatakot na husgahan ng mga tao sa baryo. Zanggilan, ayaw ko nang makipag-usap pa sa'yo. Pakibigay na ang kabayaran agad. Kung hindi, pupunta tayo sa korte. Pinapasok mo pa akong makulong. Pinapagawa ko sa anak ko na mag-imbestiga. Paano mo nakuha itong mga bagay na ito? Sa illegal na paraan mo nakuha. Ikukulong kita. Zanggilan, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo?
Inay, anong ginagawa mo? Ilabas mo yan agad. Yongsi, magreklamo ka na. Tignan ko kung anong ebidensya meron ka. Zanggilan. Tumahimik ka, batang babae. Matagal na kitang pinapasan. Nanay, huwag ka nang magpakatigas ng ulo. Hawakan mo siya. Ikalawang kapatid, ikatlong kapatid. Hawakan mo siya. Anong balak nyo? Nanay, bitawan mo ako. Nanay, huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Illegal ito. Ibalik natin ang pera sa kanila. Hindi ba pwede tayong mamuhay ng maayos? Yongsi, ikaw na nakababatang henerasyon. Isang tawag kay Zanggilan. Walang respeto sa akin bilang nakatatanda. Ngayon, ako ang papagalitan ka sa ngalan ng iyong mga magulang. Nang maayos. Nanay, anong ginagawa mo? Naglakas loob kang itulak ang iyong nanay. Ito ay labag sa batas. Inggit ka sa iba. Hindi ka pa nga tumutulong sa nanay mo, sinisiraan mo pa ako. Akala mo ba pinapakain kita ng basta-basta? Tinutulungan kita, ha? Kung magpapatuloy ka pa ring magmatigas, talagang mapapasok ka na. Inaapi nila ako. Inaapi mo rin ako. Aking sariling anak na babae. Tinutulungan pa nilang dayuhan na manakit sa akin. Nasaan ang katarungan? Kung hindi dahil sa iyo ang tatay ko. Bakit siya pumanaw? Noong araw, kung hindi ka nangutang ng malaki sa usury, bakit siya naghirap ng ganito? Liu Qing, ikaw na isang walang utang na loob. Inalagaan ka ng nanay mo ng ganito kalaki. Ganito ka ba magpasalamat sa nanay mo? Titiyakin kong papaluin kita hanggang mamatay. Hindi ka rin naman mabuting tao. Yun-tse. Huwag kang gagalaw. Sino mang gagalaw, sisisihin ko. Zanggilan, anong ginagawa mo? Tito, pinapayuhan kitang huwag makialam. Malapit nang dumating ang anak ko. Pagdating ng anak ko, papaluin niya siya ng maayos. Sabihin mo sa akin, illegal ang ginagawa mo. Hindi ka lang nakawin ng bahay ng iba. Bakit mo pa rin siyang hulihin? Zanggilan. Wala na kayong hiya, buong pamilya nyo. Nahiya na ang buong baryo. Lahat ng dangal nila ay nawala na dahil sa inyo. Walang pakialam, malapit nang dumating ang anak ko. Pagdating ng anak ko, tignan natin kung sino ang may lakas ng loob na magsalita. Hindi pwedeng manakit kahit na dumating ang anak mo. Tama na, lahat tumigil na. Zanggilan, napaka-absurd mo. Ikaw, masamang babae. Wala na bang batas? Ang anak ko ay malaking boss ng Donghai Group. Haha. Kapag dumating siya, lahat kayo ay dapat sumunod sa akin. Ang anak ko ay si Wang Fa. Sino ba ang sinabi mong anak mo kanina? Malaking boss ng Donghai Group. Si Lihai. Yongsi, ano ka ba? Pangalan ng kuya ko, si Lihai. Pwede mo rin tawagin. Yongsi, isa kang maliit na empleyado. Paano ka makakabili ng ganitong kalaking bahay? Siguradong may nag-aalaga sa'yo. Hindi ka nag-aaral ng mabuti. Ako na lang ang magtuturo sa'yo sa ngalan ng mga magulang mo. Tumayo ka dyan. Kayo'y naglakas loob na siraan ako. Nagsisinungaling kayo. Paparusahan ko kayo ng husto. Ay naku, ikaw lang ba? Ako nga. Bakit ka sumisigaw? Hindi ka pa ba nasasaktan? Ikaw, isang maliit na empleyado. Kumikita ng 5,000 o 6,000 sa isang buwan. Kaya mo bang bilhin ang bahay na ito? Sinasabi pang hindi ka tinutulungan. Pero tinutulungan ka nga. Ipapakulong ko kayo. Kayong dalawa, umalis na kayo. Anong ginagawa nyo? Anak, anak, anak. Sino ang anak niya? Hindi maaaring. Sino ang nanakit sa anak ko? Sino ang nang-api sa anak ko? Nang-api sa anak ko? At ikaw? Ikaw ba ang nang-api sa anak ko? Lumayo ka sa akin. Binbuling mo ang anak kong babae. Tito yon. Anak, anak. Tay, pasensya na sa'yo. Pinahirapan kita. Tay. Anak. Tay. Saan ka na sa mga taong ito? Akala ko patay ka na. Hindi, tatay, hindi ako patay. Buhay pa si tatay. Sabihin mo kay tatay kung sino ang nanakit sa'yo. Sino ang gumawa sa'yo ng ganito? Talagang walang tigil ang mga palabas na yon. Sa ating na yon.
Paano mo nagawang linisin ang mga kakaibang ito? Sasabihin ko sa'yo. Huwag makialam. Umalis ka na agad. Ikaw yon. Ikaw ang nangbubuli sa anak ko. Chen Gilan. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit sa akin. Anong nangyayari dito? Sa pagiging tao, gumagawa ka ng masama. Siguradong may karma kang tatamaan. Tingnan mo. Ngayon, nandito na ang karma. Noong araw, dahil sa'yo. Ang asawa ko palang umalis ng maaga. Walang kinalaman ang tungkol sa asawa ko sa akin. Kung may problema si Uncle yon, harapin mo ako. Huwag mong saktan ang nanay ko. Liking, mabuting bata ka. Umalis ka na, wala kang kinalaman dito. May kinalaman ito sa nanay ko. At sa akin din. Hindi mo kayang dalhin ang responsibilidad na yan. Sige na, tatay. Matagal na ang panahon. Hayaan na natin ang nakaraan. Yun. Noong araw, ito ang babaeng ito. Naging dahilan kung bakit maaga pumanaw ang nanay mo. Ngayon, siya pa ang nagsasakit sa'yo. Ngayon, kailangan kong ipagbayad niya ang kanyang mga kasalanan. Tatay yun. Tungkol sa nangyari noon, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo pa alam. Kung may kailangan si Binzi, sabihin mo lang. Kami ang bahala para sa'yo. Ano ba talaga ang ginawa sa iyo ni Zhang Gilan noon? Tito yon, nangako ka noon. Tungkol sa mga nangyari noon, hayaan mo na lang itong manatili sa loob. Ngayon ba ay hindi ka na tumutupad sa iyong salita? Liu Qing, sinasabi ko nga, na ang salitang ito ay mananatili sa loob. Hindi ako nakipag-usap sa sinuman sa buong buhay ko. Ngunit hindi ko kayang manood na. Inaapi niya ang aking pamilya. Ngayon, inaapi niya ang aking anak na babae. Ngayon, kailangan kong magsalita. Sa harap ng lahat. Gusto kong ipaalam sa lahat. Kung gaano ka masama ang puso ng babaeng ito. Yun din. Kung gusto mong maging maayos ang lahat. Mas mabuti pang manahimik ka. Gusto mo bang mag-iwan ng daan para sa sarili mo? Kailangan kong sabihin ang tungkol sa nangyaring ito ngayon. Kung ganun, magkasama tayong malulugmok. Sasama ako sa iyong kapalaran. Hindi pwedeng magsalita si Uncle yon. Kung sasabihin mo ang totoo, sira na ang buhay ng nanay ko. Nanay, ano ba talaga ang nangyari noon? Noong panahon na yon, nagnenegosyo ako. At may kaunting pera ako. Nagtatago sa akin ang asawa kong may sakit na malubha. At nangutang siya ng pera sa iba. Para sa kanyang operasyon. Nang dumating ako sa bahay ni Zhang Gilan, palagi siyang nakikipagtinginan sa akin. Nang malaman niyang may malubhang sakit ang asawa ko. At malapit na siyang mawala. Sinubukan niyang lapitan ako. At sa harap ni Liu Qing, sinubukan pa akong akitin. Para sa mga perang hawak ko. Noong mga panahong iyon, nakalikom ako ng pera. Para ibigay sa aking asawa para sa bayad sa operasyon. Nalaman kong nawawala ang pera. Walang pera para sa operasyon. Nakatitig lang ako habang umalis ang aking asawa. Nang maglaon, nalaman ko na ang pera ay nakatago sa ilalim ng kawali ng kanilang bahay. Tinanong kita, hindi mo inamin. Nagsampa ako ng kaso. Sa huli, hindi ko rin nahanap ang pera. Pagkatapos, pinilit ako ng buong nayon na magbayad. Wala na akong magawa. Lagi na lang akong umiinom. Uminom ako ng sobra kaya ako tumakbo. Dahil dito, si Yongxi ay nasa kanyang teen years. Wala akong nagawa para sa aking anak na babae. Wala akong naipakita na pag-aalaga. Hindi ko nagampanan ang tungkulin bilang ama. At lalo na, hindi ko nagampanan ang tungkulin bilang asawa. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Nagsasalita ka ng mga kasinungalingan at nag-aakusa ng walang batayan. Sino ang nangakit sa'yo? Yung pera, hindi ko yun kinuha. Wala na ang asawa mo. Anong pakialam ko doon? Kung hindi dahil sa'yo kinuha ang pera, hindi sana nagkaroon ng problema ang asawa ko sa operasyon. At hindi sana siya nawala ng maaga. Hindi ko kinuha. Hindi ko pa nga nakita kung anong itsura ng pera. Kahit kailan. Ay, may ganitong bagay pala. Talagang malaking balita yan. Noong panahon na umutang ang pamilya namin sa'yo. Wala na rin yon, di ba? Tama. Bakit mo pa naman binanggit ang utang na yon? Hindi mo pa rin ba nahanap yung pera hanggang ngayon? Hindi pa rin namin nahanap yung pera. Zhang Gilan, ikaw ba ang kumuha ng pera na yon? Yung pera ni Uncle San? Hindi ako ang kumuha niyan. Ikaw ba talaga ang kumuha? Hindi talaga ako ang kumuha. Kahit na ang perang ito ay sa kanya. Lumipas na ang maraming taon. Hindi pa rin siya aamin. Tama ba? Isang itim na papel na supot ang laman. Ay,
Bata, tumahimik ka. Nanay, hindi mo ba sinabi sa akin noon na yon ay isang sirang bag na ayaw mo? Nasaan na ang bag na yon? Yung bag na yon. Sabi ng nanay ko, ayaw na niya. Nang nagluluto ang ate ko, sinindihan ko ito at nasunog. Ano na ang pera sa loob? Hindi ko alam na may pera sa loob. Sayang. Ikaw, masamang babae. Sinasabi mo pang hindi mo kinuha. Sabi na ng bata. Itim na bag. Hindi ka pinapayagang magsalita. Hindi ka pinapayagang magsalita. Hindi ka pa ba nagsasawa sa problema? Ay naku. Nalaman ko na matagal ng isang magnanakaw siya. Hindi naman talaga. Pagkatapos noon, nalaman ko na nakatira si Yongsi dito sa subdivision. Kaya pumunta ako dito bilang isang security guard. Pero ayaw nila sa akin sa property management. Wala talaga akong magawa. Nabubuhay ako sa pangangalap ng basura. Layunin ay upang lihim na protektahan ang aking anak na babae. Tatay, bakit hindi ka pumasok sa bahay? Anak, patawad sa akin at wala akong mukha para makita ka. Noong panahon na yon, nawala ko ang iyong ina. Noong mga 12 o 13 na ako, may utang ako na napakarami. Paano tayo mamumuhay ng magkasama? Hindi ko magawang dalhin ka sa bahay ng tita ko. May guilt ako sa'yo. Ikaw kasi ang dahilan kung bakit nangyari ito. Yung araw-araw na naglilinis sa bakuran ng villa, nang walang tigil. Yung naglilinis ng pinto at bintana ng malinis. Ikaw yon. Hindi ko nagampanan ang tungkulin bilang ama. Pasensya na, anak ko. Magagawa ko lang ang ilan ng mga bagay na kaya ko para mapatawad ko ang aking anak at makapagbigay ng kaunting kabayaran. Kahapon, uminom ako ng sobra. Hindi ako nakapunta para tingnan ang bahay. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon makapasok sa loob. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang parusa. Tignan natin kung hindi kita papatayin. Ang cute mo talaga. Kahit anong gawin ko sa iyo, mahirap kitang mapabagsak. Matagal na nitong nakaraan ang galit sa puso ko. Yun Ben. Mukhang nagkamali tayo sa paghusga sa iyo noon. Nga. Palagi naming inisip. Noong nilimos mo ang pera at tumakas. Ganito ba ang tao, Kuya si Ben? Hindi. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Ibalik, anong ibabalik? Sabi ko na wala akong kinuha na pera. Ganyan si Tio yun. Yung pera, sinunog ko. Ibabalik ko sa iyo para sa nanay ko. Tio yun. Handa akong humingi ng tawad para sa aking ina. Sa mga ginawa noong mga nakaraang taon. Sa'yo. Patawad. Sa mga pinagdaraanan mo sa loob ng maraming taon. Liu King, bumangon ka na. Mabait kang bata. Kahit bata, hindi ka pa rin katulad nila. Magsorry ka na sa tao. Talagang walang hiya. Gusto mo pang manukso. Nagawa mong sirain ang buhay ng tao. Sino ang nanukso sa kanya? Ulitin mo nga. Nang-aapi ka na. Sobra na ang pang-aapi nyo. Kayo ay nagkakampihan. Tinatakot nyo lang ako, isang babae. Tumawag ako sa anak ko. Papasok siya dito. Maghintay kayo. Ipapalayas ko kayo sa anak ko. Hello, anak. Nasaan ka na? Ma, darating na ako. Ma, may mga nang-api sa akin. Maraming tao ang nanakit sa akin. Bilisan mo at pumunta ka dito. Suklian mo ang ginawa nila sa akin. Anak. Ano, may nang-api sa'yo. Dumating na ako agad. Yongsi. Sabi niya kanina si Lihay mula sa Donghai Group. Hindi kaya ito. Sa tingin ko rin ay swerte lang. Hintayin na lang natin at saka magpapasya. Hindi akalain ni Zanggilan na sa ganitong taon. Sa isang baryo, nakatira ka na ganito. Yung parang naninira ng bahay ng iba. Nagnanakaw ka ng bagay ng iba. Sinisira mo pa ang pamilya ng iba. Kinuha mo pa ang pawis at dugo ng iba. Talagang wala kang konsensya. Mas masahol ka pa sa baboy at aso. Dapat ayusin mo ang bibig mo. Sino ang sinasabi mong mas masahol pa sa baboy at aso? Sinasabi mo ba ako? Nang hihimasok sa kasal ng anak kong babae. Ang mahalagang bagay sa buhay ng anak kong babae. Bakit hindi ka nagsasalita? Na kami ang tumulong sa iyo na makita ang sinungaling. Talagang hindi kayo magkapareho. Hindi nagkakapareho ng tahanan. Tulad ng ahas at daga. Na mahilig magnakaw ng ibang mga pugad. Ulitin mo. Ate, kuya. Huwag siyang pakawalan. Wanyu. Sino ang sinasabi mong ahas at daga? Ikaw ang tinutukoy ko. Bitawan mo ang anak ko. Tatay.
Nanay. Eight. Ate, gising ka na. Anak, anong nangyari dito? Kuya, dumating ka na rin. Sila ang nangbuli sa akin at sa nanay ko. Tignan mo, anong itsura ni ate dahil sa kanila. Dali, dalhin natin si ate sa ospital. 6 Yauhay. Tandaan mong paalalahanan si nanay at si Pingping. Huwag na nilang ulitin ang mali. CJ, bakit ka nakatungo pa dyan? Kuya at pangalawang kuya. Tumulong kayo dito. Sino siya at anong ginawa niya sa'yo? Kuya, dapat sana'y nanghihiram ako ng bahay nila para magpakasal. Pero ayaw nilang ipahiram. At pinapabayaran pa ako ng 600,000 na halaga ng renovation. Pinipilit nila kaming makipag-away. Kaya ganito ang nangyari sa amin. Anak, pakisettle mo sila. Tignan mo kung anong klaseng pang-aabuso ang nakuha ko. Tignan mo kung paano nila ako sinaktan. Yung ate mo, sinaktan nila hanggang sa mawalan ng malay. Naglakas loob kang saktan ang nanay ko at ang ate ko. Ako ang sumuntok. Ang tapang mo talaga. Walang may lakas ng loob na saktan ang nanay ko at ang ate ko. Para kang ayaw ng mabuhay. Ikaw si Lihay ng Donghai Group. Bakit? Ano naman ngayon? Alam mo ba ang tungkol sa yun group? Si Ginoong yun. Alam ko. Katrabaho ko siya. Ano ang kinalaman nito sa pananakit mo sa nanay ko? Kuya, nagmamalaki ka bang saktan ako? Ikaw ang sasaluhin ko. Sinasabi ko sa'yo, ako ang sekretarya ni Ginoong yon. Ikaw. Wanyu, tama. Anong Ginoong yun at Yanyi? Wan, ang anak ko ay si Lizong. Hindi ba ninyo ako pinapahirapan? Papalitan ko ang anak ko para ayusin kayo. Kuya, sinaktan ka niya. Bumawi ka na. Naglakas loob kang saktan ng kuya ko. Kuya, anong ginagawa mo? Anak, nababaliw ka na ba? Pinagawa ko sa'yo na ayusin sila. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Sinaktan ba ako ng nanay ko at kapatid ko? Nga. Bakit mo siya sinaktan? Sinaktan niya kami. Siyempre, kailangan ko siyang saktan. Bakit? Hindi ba pwedeng manakit? Bakit niyo siya sinasaktan? Ito ang iyong mabuting ina. Mabuting kapatid. Sobra na ang pang-aapi. Ano bang klase sila? Hindi man lang sila umabot sa kalahati mo. Kahit ako at si Ginoong yun ay sabay na sumasagot. Ano? Nasaan si Ginoong yun? Nandito ako. Paano ka naging Ginoong yun? Nga. Ginoong yun. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Bakit mo siya tinutulungan, kuya? Tumahimik ka. Kuya, lahat ng ito ay dahil sa pag-aalaga ng nanay mo. Talagang magaling ka. Ang nanay mo at ang kapatid mong babae ay pinapasok ang bahay ko. Ninakaw ang bahay ko. Nagnakaw ng aking alahas. At tinawag pa ang tao para saktan ako at si Wanyu. Ginoong Lee, nagtrabaho tayo ng maraming taon. Hindi ko akalain na ganito kakahusay. Ikaw, batang babae. Tumahimik ka. Subukan mong murahin ang anak ko ulit. Subukan mong magsalita ulit tungkol sa kuya ko. Ang kuya ko ay ang malaking boss ng Donghai Group. Talagang magaling, Lihay. Ikaw naman ay malaking boss ng Yunhai Group. Bago ka dumating, sinasabi ng nanay mo at ng kapatid mong babae na ikaw ang dapat humawak sa akin. Lihay, nandito ka na. Ayusin mo kami. Ginoong yun. Huwag mo akong gawing biro. Anak, isa kang malaking boss. Siya ay isa lamang na sinusuportahang kabit. Nanay, huwag ka nang magsalita. Bakit ka sumisigaw sa akin? Kuya, bakit ka natatakot kay Yongsi? Isa lang siyang kabit. Bakit mo ako sinaktan? Ito ang kapatid mong babae. Ngayon ang masayang araw ng kapatid mong babae. Para lang kay Yongsi. Sinaktan mo ang sariling kapatid mo. Nabaliw ka ba? Hindi mo ba alam kung ano ang tama at mali? Kahit sino, huwag siyang saktan. Mali ang taong sinaktan nyo. Anong ibig mong sabihin? Anak, Yongsi, Ginoong yun. Ang babaeng sinaktan nyo. Siya ang pangulo ng Yun Corporation. At siya rin ang iyong anak. Ang tanging pag-asa ng kumpanya. Sabi ko na sa iyo kahapon. Ngayon, kailangan kong makipagpirma sa isang napakahalagang kliyente ng kontrata. Siya si Yun ang pangulo.
Nasa ibang lugar ang kumpanya ko. Malapit nang magsara. Si Ginoong yun sa ating maraming taong pagtutulungan ay handang makipagtulungan sa akin at bigyan ako ng pondo. Siyang tanging kumpanya na handang tumulong sa akin. Si yun na nagligtas sa akin ay sinaktan niyo. Tapos na ako. Ano, siya ang nagpondo sa'yo. Siya ang iyong kasosyo. Alam mo bang naghanap ako ng maraming kumpanya para makipagtulungan? Ayaw nilang makipagtulungan sa akin. Nahihirapan akong makahanap ng isang. Ginoong yun. Kuya, totoo ba ang sinasabi mo? Siya ang ginoong yun. At ano pa ang sinabi mo sa akin? Hindi siya nagpapahiram ng bahay sa'yo. At tungkol sa pagpik ng pinto, pinupik ang pinto ng bahay ko. Sinira ang dekorasyon ng bahay ko. Sinira ang ilang imported na bagay ko. At ninakaw ang aking alahas. Sinasabi pa nilang sa kanila ang bahay na ito. Hindi ito kay Yongxi. Sinasabi nilang si Yongxi ay may karelasyon. Sinasabi nilang siya ay kabit. Siya ang malaking boss. Hindi siya pwedeng bumili nito. Hindi lang ito. Noong panahon na yon, ibinigay ko sa asawa ko ang pera na pangligtas buhay. Kinuha rin iyon ng nanay mo. Sa huli, sinunog iyon ng kapatid mong babae. Lene. Ayos. Pare, hindi ko naman siya kilala. Paano ko malalaman na sobrang yaman niya? Hindi ko rin alam na siya ay isang malaking boss. Hindi rin niya sinabi mula sa simula. Hindi ko rin pwedeng itanong sa kanya kung siya ba ay mayaman. Ngayon ay nalaman ko na. Huli na nga eh. Hindi pa huli. May paraan ang nanay para makabawi ka. Yongxi, nag-iisa ka rin ngayon. Wala ka pang asawa. At saka, kahit hindi pa nagpakasal ang anak ko ngayon, kung pakakasalan mo ang anak ko, hindi ko na ito isa sa alang-alang. Inaalipusta mo ako bilang isang matanda. Tungkol kay Yongxi, tayo ay talagang magkamag-anak. Ikaw ay ikakasal sa kapatid ko. Sa mga panahong iyon, makakabangon muli ang kapatid ko. Magiging mas malapit tayo sa isa't isa. Napakagandang bagay niyan. Kapag nagkaroon kayo ng mga anak balang araw, ang iyong kumpanya, ang magiging pamangkin ko sa hinaharap ay kalahati. Sa ganitong paraan, maganda na. Ang inyo namang iniisip ay medyo maganda. Paano? Hindi mo ba gustong ipamana ang aking yaman? Pwede mong sabihin na ganon. Lahat ng meron ka. Sa huli, magiging sa amin din yon. Lene. Hayaan silang mangarap si Yongxi. Tama ang sabi ng nanay ko. Kuya. Bakit mo naman ako pinagsasapak? Ako ang pumalo sa'yo. Talagang walang hiya ang pamilya na ito. Sa ganitong oras pa. Gusto pang angkinin ang ari-arian ng iba. Tama. Bakit palagi na lang naiisip? Ang angkinin ang yaman ng iba. Itong matanda wala sa katinuan. At itong bata walang kaalaman. Peste, anong klaseng bagay ito? Mag-relax kayo. Mas pipiliin kong ibigay lahat. Nang walang kondisyon sa lipunan. Kaysa mag-iwan sa inyo ng kahit isang sentimo. Sige, matalino ka. Kung maglalaro kayo ng madilim sa akin, handa akong makipagsabayan, Yongxi. Anong oras na ba, ma? Nandyan ka pa sa pagbabanta sa iba. Gusto mo pa bang makulong ng ilang taon? Ngayon tapos na ako. Nasiyahan ka na ba? Anak ko. Ginoong yon. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko para sa nanay ko at sa kapatid ko. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Alam ko na hindi mo na kailangang sabihin. Itigil na natin ang ating kooperasyon. Kanselahin na ito. Wakas na ang kooperasyon. Mula ngayon, ako at ang mga tao sa inyong pamilya, at kahit sino sa nayon na ito, ay hindi na magkakaroon ng anumang ugnayan. Wala nang anumang koneksyon. Mula ngayon, magandang buhay na lang tayo. Yung pagpapaunlad ng ating baryo. Hindi mo naman ititigil, di ba? Anong sinasabi mo? Anong pagpapaunlad? Yung paaralan ng ating baryo, yung kalsada at yung tahanan ng mga matatanda. Lahat ng suporta ay lihim na pinupunduhan ni Yunzong. Ay naku, si Yunsi talaga ang malaking boss. E di, normal lang naman na bumili siya ng villa. Hindi ba't isang karaniwang bagay lang iyon? Nalaman namin na si Yunsi, ang tunay na pag-asa ng aming baryo. Ngayon, ayos na. Hayaan nating magpasasa ang dalawang ito kay Ho. Tungkol sa iyong ina at kapatid na babae, binigyan ko na sila ng pagkakataon. Dahil sa ngalan ng ating bayan, ang kabayaran ay bumaba mula sa 60,000, naging 20,000, ngunit hindi sila nagpasalamat. Sa halip, lalo pa akong pinahirapan. At nilate. Maganda. Sige, maghintay na lang tayo sa parusa ng batas. Tungkol sa pagpapaunlad ng baryo, isa sa isip ko pa ulit. Sino bang nanakit?
Sila. Bakit kayo pa rin? Anong nangyayari? Pumasok sila nang walang permiso sa bahay ko. Nasira nila ang mga gamit ko. Dahil ayaw nilang magbayad. Kaya sila nanakit. Ako at ang sekretarya ko. Sa mga pulis. Na-record na lahat ng geye. At siniraan pa nila ako. Sinasabi nilang ako ang pangalawang babae. Sige na. Kami ang dadalhin kapag may nanakit. Dadalhin na namin. Bilisan mo. At kayo rin. Bumalik kayo at magbibigay ng pahayag. Kapit-bisig na pulis. Kailangan bang pumunta lahat ng nandito? Sabay-sabay kayong pumunta. Kuya. Anak. Ako at ang kapatid mong babae. Hindi pa kami makakalabas sa maikling panahon. Pwede ka bang mag-isip ng paraan? Anak. Nanay. Anong oras na ba ito? Naisip mo pa ring mag-ibang landas. Hindi mo ba unang tinanong ang ate ko? Anong nangyari? Iniisip niyo pa rin ang sarili niyo. Anong nangyari sa ate mo? Bakit parang wala siyang gana? Nadulas ang ate ko sa ulo. Walang pakiramdam sa mga binti niya. Nadapa siya sa wheelchair. Lahat ito ay kasalanan niyo. Inay. Salamat sa iyo. Sa pagpapabago sa akin sa ganitong kalagayan. Kung ang aking pagkabulag, talagang makakamit ang iyong pagkamulat. Kung ganon, sulit na rin ako. Naging palaboy na ako. Totally na bankrupt ang kumpanya. Walang kahit isang kumpanya na gustong makipagtulungan sa akin. Marami akong utang sa ibang bansa. Araw-araw akong hinahabol ng mga nagpapautang. Wala akong magawa ngayon. Kailangan ko na lang magtago sa pabrika at magpihit ng mga tornilyo. Kuya. Kuya. Anak. Huwag kang umalis. Aking anak na babae. Nanay. Ano ang gagawin natin? Ang dami na nating utang. Hindi ba tayo makakalabas? Paglabas ko, matanda na ako. Tapos na talaga. Aking King-er. Dapat akong mamatay. King-er.